noon at alam nyo, bago ako pumunta rito ay ang aking pong expectation ay kakaunti lang tayo. Pero praise God, no? Hindi ka natakot. Sabi mo sa'yo katabi, hindi ka natakot sa virus. Palakpakan mo si Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko, no? Pinakamahalaga ang aksyon natin para sa paglaban ng virus, ng coronavirus. Ano mauulit kami? Naniniwala ko yung worship, no? It is worship time. Kailangan po natin ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kailangan po natin manalangin sa Diyos para mahil po ang ating pong bansa. So naniniwala po ako sa bawat bansa ngayon sa buong mundo ay lumuluhod sa Panginoon at humihingi ng kagalingan ng kanila pong lumahin o bansa. Gayun din po ang Pilipinas, nais po na bawat isa na matapos na ang krisis na ito. Ang bagay na dapat natin na pag-aralan kung paano po may alis ang krisis na ito sa ating bansa through the power of our Lord Jesus Christ. Siyempre, at wala na pong ibang makapagpapaalis dito kundi ang kapangyarihan at gabay ng Diyos. Alam niyo po, no? Sabi po na isang pastor, wala na yata lugar na lugar na kaligtasan o lugar na tayo po ay maligtas. So, ang sabi po ng isang pastor, ang tanging alam ko na lugar na tayo naligtas ay ang lugar po sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan po natin lumugar sa biyaya ng Panginoon Diyos. Malugar tayo sa Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ito po ba ating pong ay pinagkakapit natin here, our land. Gusto po natin magpagamot ang ating pong bansa, ang ating pong lupain, ang bansa pong Pilipinas. Sabi po ng Biblia, may nangyari po sa Biblia sa Israel na halos katulad po na nangyayari ngayon, nagkaroon sila ng preaching. At nakita nila yung bagay na dapat. At sinabi ko sa Lord sa kanila kung anong dapat nilang gawin para maligtas ang bansa. Ang sabi ko dito, open your Bible, the book of 7:14 and 2 Chronicles. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn for their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land. Yun po yung dapat nating gawin sa ating buhay. Kung gusto po natin na tayo po ay gumaling, sundin po natin dito ang sinabi po ng talata. Basta po yung takalog. Meron pa rin. Heal our land. Laki naman doon siya. Iba kayo ni Luma. Okay. Ito nakakabigay ng disiplina sa akin. Dapat ayaw kumain.
If my people who are called by my name shall humble themselves. Yun po yung dapat eh. Tanong ko po sa inyo, no? Kumusta po ang wicked ways ng tao ngayon? Ano po yung kalakaran natin ngayon? Mamaya-maya pa tayo, awit, no? Diyan na kayo, tanday na kayo. Tingnan po natin yung ating pong buhay. Yung masamang lakad natin. Yung hindi kaaya-ayang lakad natin sa Panginoon. Yung wicked ways natin po, kumusta po? Napapag-aralan po ba natin na tayo ay may maling kalakaran sa buhay? Amen po ba? Usan po natin bilang, no? Mula rin sa bundok ng Hor na patulong Israelita, patulong dagat at pula upang iwasan ng ito. Ngunit nainig sila sa pasikot-sikot na paglalakbay at nagreklamo sila sa Diyos kay Moses. At pinapunipunin ang tao. Katapos pong palayain ng Panginoon Diyos ang mga Israelita at sila po ay nagpapatuloy sa kalakaran. Meron bang narinig ba? Kabotes ko na lang talaga. Patungo sa dagat na pula, ang tao po talaga, no? Meron po talagang kainipan. Nung napansin nila, sila po ay pasikot-sikot sa kanyang paglalakbay. Ibig sabihin po, ang tao po talaga, kapag po ang buhay ay hindi angkop sa kanyang kagustuhan, ang tao po ay nagre-reklamo. At ang tao po sa Israel, nung pinalaya ng Diyos, sila po ay nagreklamo kay Moses. At ang sabi nila, inilabas mo ba kami dito sa Ehipto upang mamatay sa ilang na ito? Ang nakita nila yung kakainin at maiinom. At yung mana na kanilang kinakain ay ginawa na nilang nasusuya sila. Dahil ang sinabi pa nila, ang pagkain yun ay pagkain walang kwenta. Amen? At dahil daw doon, ay, kita niyo po, ang nangyari. Kapag po tayo, ang pagre-reklamo po ay isang uri ng pagsaway sa Panginoon. Amen? Marami po sa atin, bigay muna kayo. Marami po sa atin, nagre-reklamo sa oras. Alas 10 naman, hindi na maganda. Nagre-reklamo sa anuman, sa pupuntahan, mainit naman doon. Sa church. Alam niyo po ang isang pagre-reklamo. Pag nagreklamo po tayo sa Panginoon, sa ating pong ginagawa para sa Panginoon, tayo po ay sumusunod. Tama po ba? Ito po ay para sa mga tulog. Yung mga tao, yung mga Kristiyano nagsisimba pero tulog, sila po ay nagre-reklamo. Eh kaso, pastor, puyat eh. Nasusuya sila sa mga bagay-bagay. Kaya, nagalit po ang Diyos. Sabi niyo, nagalit ang Diyos. Nung nangyari po ang pagre-reklamo na hindi po nagustuhan ng Diyos, ang Diyos po ay nagpadala na makamandag na ahas. Isang makamandag na ahas at maraming Israelita ang katuklaw ng mga ito na mahal. Nagpapadala pa na ang Diyos kapag ang mga anak niya ay patuloy sa pagrereklamo. Patuloy sa ginagawa nila sa Panginoon. Bagamat sila'y sumasamba, bagamat sila'y sumasama, pero naroon pa rin yung hindi magandang relasyon sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay nagpadala ng makamandag o virus. Isang makamandag na ahas ang pinadala ng ating Panginoon. At
Sabi ng talata, ang sino mamatuklaw nito ay namamatay. Ang sino mamadapuan ng virus na ito, ang coronavirus na ito, hindi naman lahat namamatay. Alam niyo, no? Kung ikaw ay tunay na nananalig sa Diyos, taas ang kamay na nananalig sa Diyos. Yes. Hindi ka kasama sa paghawa ng virus na yan. Yes. Ito po mga Israelita nito, nang sila po ay dinapuan ng isang virus o makamandag na ahas, pumunta roon, natakot sila. Naniniwala po ito po yung taming paraan para po magbago ang Kristyanismo. Maraming Kristyanismo ngayon ay patuloy sa paglalamig. Marami ngayong anak ng Diyos na hindi nag-alintana ang sasapitin. Bubo ko. Patay na kayo. Kahapon po, panatag ko na, dinala ko sa doktor, si Dr. Yu. Andun sila nanay sa unahan ako sa likod. Sa pinakalikod, alam ko kasi yung bubo ko. Hindi andun ako sa likod, umiwalay ako ng mga ano. Biglang pumatay. Hindi ko naman maiubo na. Nahihiya ako sa mga tao. Pero wala magawa, dinubo ko. Sabi ng mga tao. Eko, sorry. Sabi ko, walang virus. Nangatakot sila. Ito po mga Israelita ko ay nangatakot. At pagkatakot nila, sila po ay sumangguni ni Moses na ipanalangin sila sa Diyos upang mapaalis ang ahas o makamandag na pinadala ng Diyos. At manalangin ka si Moses. Ganito ang sagot ka ni Moses. Gumawa ka rin sa ahas sa tanso, ilagay mo siya yung dulo. Sabi ka, sino man tuklaw na siya na ahas at tumingin doon ay mamamatay na doon ay hindi na mamamatay. Ganun nga ginawa ni Moses. Kaya lahat na natuklaw ay at tingin mawawala. Makita po natin, no? Ang tao sa kanilang paglalakbay sa paglilingkod nagsasawa. At pagkatapos magsawa, naiinip. At pagkatapos maiinip, unti-unti, no? Unti-unti mawawala. No? Ganun na tao Dapat, ang unang-una talaga, seat number 1, bago seat number 2. Hanggang sa dulo, exit number 1. Ganyan po ang tao. Maramdamin. Kung wala pagkain. No? Nagsawa. Kaya po, tayo po mga Kristiyano, hindi ba yung church? Nakita ko naman ngayon, kahit may banta, na makamandag na virus, na coronavirus. Mahal ka ng Diyos dahil narito ko ngayon. At totoo naman po, at then, wala tayong malalapitan tulad nila. Kapag walang magawa ang tao, maniwala kayo, may magagawa ang Diyos. Tulad na sinabi, ipanalangin niyo ang aking nanay. Kung wala magawa ang doktor, hindi magagawa. Number 1 po, na ating puntusan, ang tao po ay makasalanan. Ang tao po, kahit anong gawin ng Diyos sa kanila, minsan bumabalik po sa mga wicked ways. Sa design po kasi ang tao na sila ay galing sa kasalanan. Kaya ang ginagawa po ng mga tao ay malimit po ay nagre-reklamo sa kanilang buhay. At ito nagreklamo sila. At ang sinabi nila, inilabas mo ba kami sa Egypto para lang mamatay sa ilang na ito? Wala kaming baka
makain, mainom, at suwayang siya na kami, sawang-sawa na kami, sa walang kwentang pagkain niyang manan niya. Real talk po tayo. Tanong ko, kailan ba tayo iniwan ng Diyos? Tanong ko sa inyo, kailan ba ang Israelita mula ng pinalaya, kailan ba sila iniwan ng Diyos? Bagamat patitigas ang ulo, pero ang Panginoon Diyos, kailanman hindi tayo iniiwan. Naniniwala ako kahit kung tayo masakita ng krisis ngayon, hindi ka iiwanan ng Diyos. Tayo mo lahat ang sumayo. Yes, O Lord! Sana buksan mo yung awiting yan. Kahit ang sitwasyon natin ay narito ang krisis. Narito ang virus. Narito yung banta na wala na tayong magagawa. Ang sabi po ng awiting ito, hindi kailanman tayo pababayaan at bibiguin ang Diyos. Amen! Palapakan natin ang Panginoon! Sige po! Di ba lakas sa kapaan nagkagalakan dahil sa Kanya landas dahil ang Kanyang tutuwin at di mababayaan ng Diyos. Palapakan natin! Noong una po lumabas ang virus na ito, aminin ko sa inyo, nagtaka ko. Aminin ko sa inyo, na-stress ako. Aminin ko sa inyo, na natakot din ako. Sinabi ni Nick,
Tapos ka na eh. Nag-alala ako para sa pamilya ko. Nag-alala. Pero nung nakita ko, narinig ko, ito nga pala, ako nga pala ba? Nalimutan ko na ang Panginoon na sinasamba ko at sinasamba ko, kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya naniniwala po ako. At the end, pasasaan ba? Tatapusin ng Diyos ang virus na ito. Siya pa rin ang mananais pagdating ng takdang panahon. Ang Diyos natin ay buhay! God is good! All the time! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Nakakawagpo na po ang lahat. Hallelujah! Alam niyo po, no? Real talk lang po tayo. Minsan po pag-alis natin ng bahay, sa panahon po ngayon na namibanta ng krisis about the coronavirus. So, wala tayong isang pagkain, wala tayong pera. Kita niyo po yung ginagawa ng Diyos, maya-maya po, na hindi po niyo pa napansin. Maya-maya po, may dala-dala ka ng pagkain, may uuwi sa iyong pamilya. Na hindi man lang pinapansin. Yung mga probisyong maliliit na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Wala ka ngayon, mamaya may dala-dala ka pagkain. Ikaw ay nagkasakit, inubo ka, nilagnat ka, nagkasipon ka, o ano mang sakit, makikita nyo, bukas, makalawa, mamayang konti, magaling ka na. Sana mo makita natin yung mga laban na ito, na kailanman, sabihin mo sa iyo tabi, kailanman, hindi ka hindi man ito. Walang bagay pong pwedeng lumaki sa Diyos. Kahit yung virus na yan. At ang sabi po ng Bible ay mula daw sa bundok ng Hor, nagpatuloy daw ang Israelita patungong dagat sa Sudan. Totoo po. Totoo po, sinasabi ng Biblia. Minsan po dumarating sa buhay po ng isang Kristiyano na tayo po ay pagod na. Dumarating po sa buhay ng tao dahil sa dami ng ating problema, tayo po ay nagkakaroon ng pag-aagam-agam sa Panginoon. Dito po sa talatang ito, makikita po natin yung kapasikot-sikot na bagay na hindi nila maintindihan sa kanilang buhay bilang paglalakbay. Sila po ay nagkaroon ng kailiman. Para yung sinasabi nila, na kailan ba matatagpuan ang sinasabi ng Diyos? Kailan ba? Na minsan sinasabi natin, kailan ba ako makakaahon? Kailan ba matatapos ang krisis na ito? Mga bagay na tanong natin. Ang ibig sabihin po na nainip, nakakabagot. Minsan po nababagot ka. Sabihin mo natin ang ating sarili na babagot sa tayo sa paglilingkod. Pero kapatid, ang payo lang po sa atin ng Diyos, ang payo ko sa inyo, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti para sa atin. Dahil sa tagda panahon, hindi ka rin naman ang mag-aani, hindi yung katabi mo. Kung hindi ka magsasawa. No? Alam niyo po ba, ang ginagawa po ng mga Israelita doon, wala na ginagawa natin eh. Yung po isang uri ng paglilingkod. Yung paglalakbay nila sa ilang na lugar, hanggang marating nila sinasabi ng Lord, yung po rin yung ginagawa mo at ginagawa ko. Upang marating natin ang sinasabi ng Lord sa buhay mo. Tayo po'y patuloy na naglalakbay sa mundong ito. Patuloy tayong nakadadaan sa mga bagay na masalimuot sa ating buhay. Patuloy tayo nagdumaan sa isang masikip na lugar, matarok na lugar, mga problema, mga kalungkutan, hindi naman lahat.
Ano po yung paglilingkod sa Panginoon? Sa katotohanan na paglilingkod po sa Diyos, hindi po madali. Hindi po madali. Kaya nga sabi ng Lord, ang sino mang magtiis hanggang wakas ay siya lamang po maliligtas. Dahil alam na po ng Panginoon, ang paglilingkod sa Kanya ay hindi madali. Hindi madali po na sumunod sa Panginoon. Pero kung sasabihin natin sa ating sarili na confident po tayo sa pagsunod sa Lord, magiging madali ito. Tama po ba? Huwag lang po tayo maiinip, maging matatag hanggang wakas. Huwag tayo magre-reklamo anumang bagay na tinatamo mo sa buhay. Kung anong meron ka, maging kontento ka. Kung anong binigay sa iyo ng Diyos, pasalamatan mo sa Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, kapag hindi ka po nakontento sa iyong binibigay, parang gusto mo bumalik sa dati mong buhay. Ayoko na, Pastor. Balik na lang ako sa dati mo. Ang maiisip po natin yung mga bagay na parang mas maganda pa yata nung wala pa ako sa Panginoon. Ito po yung inisip ng mga Israelita. Yung mga tayo sumama sa paglalakbay ng Israelita, nananabik dati nilang pagkain. Kaya nagreklamo na sila. Kaya nakakatigil ng karne. Tingnan na, ang concept ka lang ka. Gusto ka agad. Advance, mag-isip. Mabuti pa sa Egypto. Nahihingi ang isda. Naaalala ba mo ninyo? Imagine ninyo pipino, pakwan, sibuyas, bawang, gulay na kinakain natin doon. At dito naman, sabi niya, nanghihina na tayo ngayon. Walang makain dito, kundi ang manang ito. Tanong, kahit ano sarap, doon sa kanilang dati kong buhay, ikaw ay naalipin ng kasalanan. Kahit anong ganda ng buhay mo noon, maniwala ka sa akin, alipin ka ng kasalanan. Kung mamatimisin mo lang ang binigay sa iyo ng Diyos, malalaman mo, binalaya ng Diyos. Alam mo, yung mga iba nating kapatiran, hindi siya dito. Mga taga-ibang lugar, no? Mga taga-Tagaytay. Para mga Israelita. Kapag hindi nasunod, magsisimula ng iambing sa ibang church, ang church nila. Naku, si pastor naman, hindi naman maayos yun. Nakalaki pa rin siya. Si sister, nakaw. Ang kapatiran na yan, nakaw. Yung ugali, kasi pangit ang mukha niya. Lahat sinisira na. Ganyan po yung reklamo sa kanang paglilingkod na yan. Alam niyo po, hindi natin alam. Lahat ng ginagawa natin may kapalitan sa Diyos. Number 2 po, para mabilis na po tayo, the sovereign punishment. Bilang. Nung sila po ay patuloy na gumagawa ng hindi maganda sa kanilang paglilingkod ng Diyos. Kaya hindi lahat na naglilingkod sa akin, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, ay maliligtas. Hindi lahat na sumasama ay maliligtas. Kaya ang sabi ng Diyos, pinalusahan sila, pinadalan sila ni Yahweh ng mga nakakantang lahat. At maraming Israelita na tuklaw ng mga ito. Nakakain. Pinadalan. Ngayon imagine po natin, ano kaya itong pastor na nangyayari sa buong mundo? Including dito sa ating bansa. Ano kaya ang nangyayari? Bakit kaya mayroong virus? Bakit kaya may coronavirus? Bakit kaya hindi maalis? Bakit kaya hindi makagawa ng gamot para dito? Bakit kaya? Bakit kaya? Pag-aralan natin mabuti. Pag-aralan mo mabuti. Pero, makinig ka.
Sabi mo sa iyong tabi. Ang sabi ng Diyos, may hinihingi ang Diyos sa atin. Hindi po hinihingi ito sa unbeliever. Sabi mo sa iyong katabi, sa iyo hinihingi ito. Ang sabi ng Panginoon, if my people, kung unbeliever, hindi po tinatawag na kanyang anak, na kanyang bayan, na kanyang children, if my people who are called by my name, kapag ikaw at ako ay tumawag sa kanyang pangalan, totoo, they humble themselves, at pinanagpakumbaba, nanalangin, and seek my face, and turn, yun po yung pinaka-the best na Panginoon, from their wicked ways. Kung tayo po daw ay tatalikod sa lahat ng masasamang lakad ng buhay po natin bilang isang Kristiyano, huwag mong pagbintangan ng wala, hindi anak ng Diyos. Ako po naniniwala, nangyayari ang virus na ito, hindi dahil sa mga unbeliever sa labas, dahil walang pakialam ang Diyos yan. Ang pinakikialaman ng Diyos ang kanyang mga anak, at nakikita ng Diyos sa kanyang mga anak kung ano-ano na ang ginagawa. Kaya ang gagawin ng Diyos, padadalan tayo ng parusa, padadalan tayo ng anumang bagay. Pero sabi ng Diyos, kung ang aking tao, kung ang aking anak ay tumawag sa aking pangalan at sila'y magpakumbaba, ang bawat isa na Kristiyano ay magpakumbaba sa Diyos. Huwag mo lang isabi ang mga unbeliever. Tayo ang sinasabihan ng Diyos kung tayo ay magpakumbaba at hanapin ang mukha ng Panginoon at pumalikod sa maling gawain natin. Didinggin tayo sa kalangitan. Didinggin tayo ng Diyos. Didinggin ka ng Panginoon. And I will forgive their sin. Patatawarin ko ang kasalanan ng aking mga anak. Ano man ito. At ang pinaka-the best, aalisin ko na ang coronavirus. Sabi mo siya yung katabi, ikaw ang pinagsasabihin ng Diyos. Alam niyo, no? Marami po ako nakausap sa Kristiyano. Ang parati sinasabi kasi yung mga unbeliever na yan. Kung sino-sino kasi ang sinasamba. Kung sino-sino kasi pinagdihin ko na, sila po ang sinasabihin. Walang pakialam na siya. Hindi siya anak. Pinarurusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. At kapag hindi tayo pinarurusahan ng Diyos, hindi ka tunay na anak ka labas. Kasi nga yung mga tao dyan na nakikita natin samba. Kung kanino, makamundo ang kanyang ginagawa. Tanungin mo ang sarili, ikaw ba hindi? Maaaring tayo ang nakikitignan ng Diyos na may maling ginagawa sa kanyang ubasan, kaya nangyayari ang lahat ng ito. Pero kung ang kanyang anak ay magbago, kung ang kanyang anak muling magpakulo, kung ang kanyang anak ay hanapin ang aking Diyos, kung ang kanyang anak ay tumalikod sa ginagawa ngayon, paggagalingin ko at patatawarin sila. Aalisin ko lahat, anumang virus, anumang sakit, anumang problema, anumang bagay na balakid sa atin bilang isang Kristiyano, gagamutin ng Diyos. Mag-aralan niyo pong Ehipto, ang Griego, sila po'y makasalanan, makamundo. Pero basahin ng Bible, ni minsan hindi pinakailaman ng Diyos ang kanilang ginagawa. Nababasa niyo ang Biblia. Patuloy sa paggawa ng masama ang Ehipto. Patuloy sa paggawa ng masama ang mga Grego, ang mga Hentil. Pero gusto ng Diyos sila maligtas. Pero kailanman,
Hindi pinakailaman ng Diyos ang paggawa nila ng asma. Dahil para sa Diyos, normal ito dahil hindi pa ito nakakakilala sa Diyos. Normal lang ang kanilang ginagawa. Natural lang na gumawa sila ng Diyos dahil hindi pa sila nakakakilala sa atin. Pero, ikaw na nakakilala sa Diyos kapag tumalikod sa Kanya. Ikaw, ako, na nakakilala sa Diyos kapag gumawa ng mali. Magpapadala ang Diyos ng parusa. At minsan hindi natin maintindihan, sinasabi natin sila ang nagkasala. Hindi tayo. Maraming Kristiyano ngayon. Maging pastor, kapera na natin ito. Hindi gagawa. No? Ano ka sa akin? Magsalita ka. Hindi gagawa kapag walang lapit. Alam niyo, nagsimula po ako sa Divine Church. Alam po nila sa media, alam niyo mga dati. Dito. Ang tithes and offering namin, 200 pesos. Linggo-linggo, 200 pesos. Ano, kukuhaan ako pa ba yun? Magsasalita po ako ng ilang taon. Wala po akong nakukuhang pera. Nagbibigay pa po ako. Sa ugatan ng Diyos. Hindi ko tinataas ang aking sarili. Binababa ko ang aking sarili sa Panginoon. Ayoko tumingin sa mga bagay na material para maglingkod sa Diyos. Ngunit ang sabi ng Lord, ang nagpapakababa ay ikataas ng Panginoon. Kapag nagsusi po ng kataasan, ay ang pagpapakababa, sabi niya, who are to over my name and humble shall humble themselves. Yun po yung nagais ng Diyos. Tingnan niyo po, kung paano po pinakikialaman. Ang Ehipto, maraming ginawa na para sambahin ang mga rebulto, ang Griego, ganun din, may araw, may buwan, o ano. Ang pinasamba, hindi pinakikialaman ng Diyos. Pero ang kwentong ito, kapag ang anak ng Diyos ay gumawa, na ando na kaparusahan, doon galit na galit ang Diyos. No? Sabi ng Diyos, nang matagal si Moses sa bundok ng mga Israelita, nang ang mga Israelita lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo na kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Dali. Okay. Correction. Kapag maglalagay kayo sa FB, at ang tinutulong ng Diyos ay ang Diyos ng Biblia, ang Diyos nila Abraham, please, huwag niyong ililiit ang letter D. Malaking D. Pag Panginoon, malaking P. Pag Lord, malaking Lord L. Marami po nagpo-post yan, maliliit. Hindi po ganon. Kailangan po malaki. Malaking titik ang Diyos. Ang ginagawa lang ng Diyos yan, yung mga Diyos-Diyosan sa kamaling alenda. Kaya kung magpupus kayo about God, malaking G, hindi maliit na G. God bless you, pero maliit na G. Maliit pa! Ang Diyos mo! Hindi pinaintulutan ng Diyos na paliitin siya. Kailangan mo itaas ang ating Panginoon maging sa sulat, sa gawa, sa salita, at sa isip. To God be all the glory. Gumawa nga sila, no? Gumawa nga sila. Sabi dyan. Nagtipon nga sila, naghigaw ng mga ginto. Ganun ang kanilang gaya. Kinuha ni Aaron mga hikaw, tinunaw, mulma, hugis, ubuya. At pagkayari, sinabi na Israel, ganito na ang Diyos natin naglabas sa Ehipto. Hindi na ang Diyos na totoo. Diyos na maliit, di. Ang naglabas na sa kanila, yung Diyos na ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon. Kami ng Lord, kasi kausap ng Lord noon si Moses. Andun siya sa bundok ng Sinai. Kausap ng Diyos, ibibigay yung 10 Commandments. At sabi ng Lord sa kay Moses, balikan mo ngayon ang mga Israelita, mga anak ko. Na inilabas ko sa iyo sapagkat itinikwil nila ako, tinalagdan na nila ang utos ko, gumawa na sila ng buyang itinto. Yun ang kanila na sinasamba ngayon. At tinahandugan, sabi nila, yun ang Diyos na nalaglabas sa kanila, ayaw ng Lord. Bago pa gumagawa yan, yung mga ito, gumagawa na yan.
Pero hindi pinakikailaman ng Diyos. Ito, minsan ang gumawa. Pinakailaman kagad ng Diyos. Kaya nga po na sa atin, gusto niyo po ba maalis na ang virus na ito? Huwag niyo nasabihan ang mga unbeliever. Punta kayo sa mga kilala niyong tumanggap kay Jesus, sabihin mo sa kanila, tayo magpakumbaba. Hindi sila ang nagkasala dahil alam na ng Diyos, meron na andoon na sila. Ang taong nagkakasala sa Panginoon, yung taong tumanggap sa Panginoon, tapos babalik sa kasalanan. Makakaranas tayo ng parusa. Kaya ang nakikita ko ngayon, pag-asa, ikaw at ako, mga Kristiyano ngayon, sa buong mundo, na sana ang lahat ng ito, mga Kristiyano tinawag, magpakumbaba sa ating Panginoon at manalangin sa Diyos. Alisin, tumalikod sa kanyang kasalanan. Maniniwala ko, diringgin tayo ng Diyos. Sa isang iglap, mawawala ang corona virus na ating kong pinagkakakutan. Hallelujah! No? Okay, number 3, giving permission. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila nagkasala kami ni Yahweh. Panalangin mo kami na kanyang palisin ang alat. Kita niyo? Hindi nanggaling ang galit ng Diyos, ang mga makamandag na ito, ang virus na ito, hindi nanggaling sa mga Egypto. Hindi nilagay ng Diyos ang virus na ito, ang makamandag na ito, nanggaling sa mga Grego. Nilabas dito ng Diyos, kaya nanggaling sa mga anak. Kaya naniniwala ko, isa ako, isa ka, sa sinasabi ng Diyos na magpakumbaba. Sana po mamayang gabi, sama-sama sabihin nyo rin sa mga Kristiyano ngayon, pagpatak ng oras na kanila pong panalangin, huwag kalimutan magpakababa sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin hindi ka gumawa ng mali. Lahat po tayo bilang anak niya nakagagawa ng mali sa Diyos. Pero ang tanging paraan, ang paglapit sa Diyos, ang pagkakababa at humingi ng tawad, sumurrender ulit sa kanyang kapangyarihan. At maniwala kayo, darating ang oras, mawawala ang lahat ng mga bagay na pinatatakutan natin sa lupang ito. Gagamutin ng Diyos. Paalisin na, sabi doon. Anong gagawin? Ang ginawa ni Moses? Nanalangin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Gusto nyo ba mawala ang virus? It's time to pray. Ito na ang oras. Wake up call. Tinatawag ka ng Diyos. Sabi ng Lord, ito na ang oras, kapatid, anak, para manalangin sa akin. If my people who are called by my name, who are can humble themselves and pray, and seek my grace, and turn to their wicked ways, I will hear in heaven, and I will forgive their sin, and hear their land. Pangako ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan. Maniwala kayo sa hindi. Pangako ng Diyos yan. Taas ang kamay. Ang gagawin ito, mamayang gabi, bago siya matulog, mananalangin, magpapakumbaba. Kilala, sabihin nyo rito sa mga kilala nyo Kristiyano. Pag sinabi nila, hindi tayo, sila. Tayo mga tumanggap din. Tayo tumanggap ka, nagkakasala ka. Tayo muna mauna. Muna muna tayo, magpakababa sa Panginoon. It's time to pray. Kailangan po tayo manalangin. Pag ginawa ka ni Moses, no? Ang sabi ng Lord, gumawa ka ng ahas sa kalko, ilagay mo sa dulo, sa mga ahas. Sino man natulog ng ahas? Tumingin lang doon.
Sino na ngayon ang natatakot sa virus ngayon? Hindi ka na ng Diyos. Hindi ka na natatakot. God is Jesus God. Huwag ka matakot. Kahit nga po, naalala ko yung si Jesus Christ. Matutulog. Nagkaroon, dumating ang malakas na hangin. Storm, unos. Kapagkang ito. Biglang parang bagyo. Inisip nila ng mga disipulo si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus? Pag kayo sa takot, malikpang yung panananan. Kontrolado ng Diyos. Kahit ang panahon. Sabi ng Lord, hangin, tumigil ka. Alon, tumigil ka. Malakas na ulan, tumigil ka. Pumaya ka ang lahat. Nauutusan ng Diyos ang lahat. Kaya kapag ikaw nanalangin mamayang gabi, nagpakumbaba sa ating Panginoon, uutusan ng Diyos ang virus na umalis na sa buong mundo. Maniwala kayo sa hindi, gagawin ng Diyos ito. Maniwala kayo sa hindi. No? Sabi mo sa iyo katabi, ikaw ang kaligtasan ng buong mundo kapag tayo nagpakumbaba. Iyayanig tayo ng Diyos dahil sa ating maling akala at maling gawain. But if my people who are called by my name, no? Sabi nga dito, kung ang aking tao, ang anak, tumawag sa aking pangalan. No? Sabi ko ng mga Israelita, inamin nila, aminin mo na rin, aminin ko na rin. Aminin natin lahat tayong mga Kristiyano. Kapag po tayo nagpakumbaba, ang sabi ko mga Israelita noon, we sin when we spoke against the Lord. Kami ang nagkasala. Tayo po ang nagkasala. Ang Kristiyano po ang nagkasala sa Diyos. Ang Diyos po ay tumitingin sa mga anak niya. Ayaw niya na makita ang anak niya baluktot ang kanyang ginagawa. Ayaw niya ang mga anak niya kung ano-ano ang kanyang pinaglilingkuran material na bagay. Iniiwas tayo sa punishment. Iniiwas tayo sa kaparusahan. Iniiwas tayo sa mga bagay na papadadala ng Panginoon. Pero once na tayo magpakumbaba at sasabihin natin na tayo, sabi ng mga Israelita noon, kami ang nagkasala sapagkat kami nagsalita laban sa Panginoon. Kami ang nagsala. We sin when we spoke against the Lord. Kaya nga, gumawa ang Panginoon. No? Gumawa ang Panginoon. Ginawa na ni Moses. Kaya lahat na natuklaw ng ahas. Nung nagpakumbaba na sila, lahat na nabirusan, magiging cellphone yung nabirusan, naalisin niya. Biro lang. Lahat na natuklaw ng ahas, kapag kung lumapit sa Panginoon, kapag ikaw ay naging apektado ng virus na ito, kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka na matatakot. Ikaw ay matatag na. Amen? God be all the glory. Kami dito, nung natapos na ang ginawa nila, natapos na rin ang gagawin natin dahil tuloy ka na. Ang pinaka-the best, hindi ang virus, kundi conclusion. Na? Dahil sabi dito, sila'y nainis. Kaya tumalikod sa Diyos. Kaya pinilisan ko na bago kayo mainit. Conclusion na. God told the Israel, the enemies you see today, you will see no more. You will see no more. The sickness you see today, you will see no more. The coronavirus you see today, you will see no more.
Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Are you blessed? Are you blessed? Sana po wag kayong magalit. Di pastor naman parang sinasabi, tayo lang ang may kasalanan. Hindi ko sinasabing wala kasalanan po ang mga labas sa Panginoon. Pero natural yun eh. Ang hinihintay ng Lord doon, yung tanggapin ng ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Yung paggawa ng masama, natural yun, hindi pa tumatanggap eh. Ang masakit, yung mga tumanggap, bago gagawa. Pero kailanman, yung napag-aralan ko po nakita ko, kailanman, ang anak ng Diyos, bagamat nakakaranas ng problema, mga krisis sa buhay, unos, hindi siya iniwan ng Diyos. Amen! Hindi siya iniwan ng Diyos. Kahit tayo nakakaranas ng mga bagay-bagay, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya awitan natin siya. Awitan natin siya. Iniwan ng Diyos. Kailan mo naranasan, siya ay wala. Anong sakit ang iyong pinagdalhin? Anong problema di ka nakatugunan? Iba lahat ay hiningin sa Kanya. Kaya huwag mabahala. Tayo kailan ay ibinuri. At di pababayaan ng Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan, siya ay wala. Anong sakit ang iyong dalhin? Anong problema di ka nakatugunan? Tayo po magpapakumbaba sa Panginoon. Tayo po natin habang umaawit na kaunti ang ating bibig. Sabihin natin po na tayo lahat ay nakasala sa Panginoon, gusto ko po ang sinabi mo. Tungkol sa iyong salita. Panginoon, bisan po nagmamataas kami sa iyong harapan, O God. Bisan, O God, tinatamad kami maglingkod sa iyo. May mga nag-impact, malakas pala ang impact dito sa iyo, God. Panginoon, tulungan mo kami. Lord, marami kami problema, dumating pa ang coronavirus dito. Sa pag-aralan namin ito, Panginoon Diyos, is nagagalit ka sa amin. Sa mga Kristiyano ngayon, sa buong mundo, Panginoon. Pero yung pangako mo, God, kung ang aking bayan ay magpakumbaba, at hanapin ang aking mukha, sabi mo, Lord, manalangin, patanawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at niringgin, magagalingin mo kami sa lahat ng uri ng aming pong sakit, Panginoon.
Lord, na bawat naman na narito, na nagtataas sa iyo, na nagsasabi, Panginoon, patawarin mo. Kapagkat hindi namin nalalaman ang aming ginagawa, Panginoon, sa araw-araw. Hindi namin alam, Panginoon, kami nagkakamali na, Panginoon, o Tuhan, patawarin mo kami lahat. Lord, inuutusan ko sa kapangyarihan mo, Panginoon, ang aming buhay. Lord, dalhin mo ang Holy Spirit sa bawat dako. Dalhin mo ang Holy Spirit, Panginoon, sa lahat, sa buong Pilipinas. Dalhin mo, Panginoon, ang Holy Spirit sa Hong Kong, sa China. Dalhin mo ang Holy Spirit mo, Panginoon, sa Vietnam, sa Amerika, sa bawat bansa, Panginoon, dalhin mo ang Espiritu Santo. Sabihin mo, Panginoon, na ang pinahatid mo sa kanila, Panginoon. Ihatid mo ang mensahe nito, Panginoon, sa kanila. Na kami ang magpakumbaba, Panginoon, sa iyo. Minsan po, mataas ang uri ng aming pagkakrisyan. Ayaw namin kumamit na kami ang makikasalanan. Pero sa panahon ito, Panginoon, inaamin na namin, Lord, patawarin mo kami. Kami yung nagkasala, Lord. Pero sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyo. Lord, maraming salamat sa umaga nito. Ang pagsama-sama, Panginoon, ng pananangin ay nakapaghahatid ng kagalingan ng aming pong ipinapanalangin. Lord, ang lahat na nagtaas sa kamay at aming pinanalangin, Panginoon. Lukuban mo kami ng banal na Espiritu. Lukuban mo kami ng dugo ni Kristo na iyong anak, Panginoon. Upang anumang bagay na tangkang dadapot sa amin, Panginoon, ay tumalbog labang, Panginoon. Hindi kami maawahan na ito, Panginoon, God. Lord, salamat at ibinigay mo sa amin ang mensahe ito. Sabi mo nga, Panginoon, sabihin namin sa bawat bansa na ikaw ang Diyos. Ikaw yung makapangyarihan Diyos ngayon at magpakailanman. Mawin po tayo ulit. Yes, Lord. Sabay-sabay tayo mawin. Lahat ay ibig sabihin. Ya't Basbasan nyo ang iyong makapangyarihan tugon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang banal na dugo na ito ay isang weapon, isang sandakan nating lahat upang ang mga banta ng virus na ito o tangka ng sakit, tangka ng problema, tangka ng sumpa ay hindi makapanaig sa atin sapagkat balot tayo ng dugo ni Kristo na nabayubay sa krus. Ito ang ating kalaban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, tanggapin nyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. To God be all the glory in Jesus' name. Amen.